I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos update. Ayan, alam po natin, karamihan sa congressman, suportado nila ang Pangulo, no? At alam din po natin, maraming congressman din na matitino, di ba? Hindi tulad ng iba dyan, tulad ni Saldico, mahaba ang kamay. But anyway, shout out sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Hello, hello. Ayan, no, shout out guys. Kumusta po kayo? Today is December 28, 2025. Wow. But anyway, meron tayong upload videos update. Nako. Ayan o. Si Congressman Adjong, talaga namang fully support niya po ang mahal na Pangulong Marcos Jr. Alam po din natin Muslim ito mga kababayan, pero yung suporta niya sa Pangulo talagang solid naman. Saka isa pa, marami ding kumbaga marami ding nagawa ang Pangulo dyan sa lugar nila. Lanao del Norte ba? Diyan sa Maguindanao. Wow. Alam niyo naman si Pangulong Marcos Jr. walang tinitingnan na kulay yan. Diba? At ito si Congressman Adjong, ano yan Muslim. But siyempre, karamihan sa mga Muslim, suportado ang Pangulong Marcos Jr. Ganun yun, pag ang isang leader magaling at tumutulong lagi sa mga LGUs, no? So dahil dito mga kababayan, sabi po ni Congressman Adjong ay nagpasalamat po sa mahal na Pangulo. Basahin pa natin para kumpleto, detalyado, agay. Ayan o. Wow. Courtesy po ng huli. Wow. Ayan o. Kita nyo yan? Oh, ayan. Sabi dito, Representative Adjong, dapat magpasalamat kay PBBM dahil siya lang ang lumaban sa korupsyon. Yes. Tapos guys, no, ang masaklap dito, si PBBM pa ang masama, di kayo naloka. Grabe talaga yung panggaganso itong mga salot na ito, di ba? Naniwala si Lanao del Sur, Lanao del Sur pala, si Congressman Adjong. Akala ko Lanao del Norte. Representative siya Alonto Adjong na dapat kilalanin ng publiko ang tapang ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pagharap sa mga tiwali sa gobyerno. You see? Kung mayroong matapang na Pangulo, wala nang iba kundi ang Pangulong Marcos Jr. Real talk po yan, mga kababayan. Kasi bakit? Hindi rin biro yung mga binangga niya kaya. O, di ba? Even Pangulo siya ng Pilipinas, nakaya niya talagang anuhin. Pero, siyempre, ang Pangulo talaga namang wala siyang paki, di ba? Sabi niya, kahit sino, babanggain niya. Yan ang totoong leader, mga kababayan. Walang sinasanto, walang sinisino-sino. Pag batas ang umiiral, siguradong utas ka. Oo, totoo yan. Sa sinabi ni Congressman Adjong, wala naman na ibang matapang kundi si PBBM. Mayroon ba mga Pangulo naglalakas loob para isiwalat yung malaking anomalya na nangyayari sa Pilipinas na dekada ng pagnanakaw ng mga ibang politician sa kabanang bayan? Di ba obvious yun? Sabi pa dito, sa gitna ng mga batikos sa administrasyon, binigyan diin ni Adjong. Kasi alam niyo ang Pangulo, guys, as long as hindi totoo, hindi naman talaga niya pinapansin ang mga yan Kasi once na ang Pangulo nagsalita, nako, masakit din sa tainga. Ayon sa mambabata, sa dami ng naging Pangulo ng bansa, si PBBM lang ang tunay na tumayo at lumaban sa malawakang korupsyon. Di ba? Thank you, Congressman Adjong, for the compliment. Oo, obvious na obvious yan. Huwag nyo i-deny, mga kababayan. Si PBBM lang ang malakas. Kaya nga, pagbaliktaran, sakalam. Wow. Diba? Walang sino may nakagagawa niyan. Siya lang, guys.
Kaya naman ang dami natuwa sa kanya. Yung mga lumalabas na 3% na survey, isas piki yun. Di totoo yun. Ayon sa mababatas, dami nang naging pangulo. O, di ba? Oo, totoo yun. Marami naging pangulo na nagdaan, pero ni minsan wala ka pang nakitang mga pangulo na talagang ipinaglaban itong mga lumalaban sa korupsyon. Wala eh. Si Digong naman hanggang salita hindi niya man ginagawa. Di ba? Ay nako. Masasabi natin paano mo suportahan yung mga taong involved kasi sila yung mga taong halang din ng bitoka. 'Di ba? Kung ano yung ginawa ng phone, siya rin ang ginawa ng mga alipores. Ay nako, kaya talamak talaga ang kawatan dito nung nakaraang admin. O 'di ba? Siyempre, wala nang ibang matapang. 'Di ba? Kaya kung hindi po niya in-expose itong mga korupsyon na wala, tuloy-tuloy. At huwag kayong umasa na umasinso ang Pilipinas. Pag hindi si PBBM nakaupo na isiniwalat niya yan, wala. Walang nangyari sa bansang Pilipinas. Kahit dilaw pa nga wala naman nagawa, hindi naman umasinso. Kahit yung Ramos administration pa, Gloria, o Panot, sa Digong, wala naman asinso. Kulilat naman ang bansa sa totoo lang. Bakit? Dahil dito sa pagnanakaw sa kabanang bayan na dekada na nangyari. Yan ang katotohanan. Paano kang uusad kung bilyon-bilyon ninakaw ng ibang politician? 'Di ba? Hindi naman lahat, yung iba lang siguro mahabang kamay. Yun po ang sakit ng bansang ito. Hindi masolusyonan ng sino man. Kung mayroon man nagsolusyon, paunti-unti, lalo nito sa GAA 2026, wala nang kurak-kurakot dyan, maniwala kayo. Kasi yun ang order ng Pangulo. Di ba? Marami talagang ganap, mga kababayan. You see? Sadyang malakas ang loob ng Pangulo. Wala siyang sinasanto kahit sino. Si Digo nga nakulong under Marcos administration, ganun din si Kibuloy. Di ba? Ano ngayon? Nga. Di ba? Gawain ng mga nakarang administrasyon, tapos tambak nyo lahat kay PBBM, na samantalang dinatnan niya na yan, yung korupsyon na yan na nangyayari sa kabanang bayan. Kayo naman di ba? Imbis na punahin, dapat manong magpasalamat ang taong bayan dahil binubuwag ng Pangulo ang mga maling sistema sa pamahalaan. Yun ang tumpak, sir. Totoo yan, Congressman Adjong. Talaga naman. Kaya nga, sa ating mga mambabatas na talagang suportado nila ang Pangulo, tulungan natin po ang Pangulo, guys, para makausad tayo naman. Hindi puro ganito ang nangyayari sa bayan natin. Kawawa ang mga maralita, no? Okay lang sana kung mare-election si PBBM, pwede. Kaso hindi na di ba? Kaya nang sa ganun, itong mga korupsyon na ito na nangyayari, matanggal ng totally. Actually, marami pang dapat gawin para nang tuluyan na matanggal. Yung pangungurap nila. Ay, nako. Sabi pa dito mga kababayan, at least nga, dapat magpasalamat. Sa dami na naging Pangulo, siya lang ang tumayo laban sa korupsyon, pahayag ni Adjong. Hindi lang po yan. Sino sa mga Pangulo na nakikita nyo, ipinaglaban ng West Philippine Sea doon sa international na talagang sinupalpal yung mga Chinese official nung panahon na yun? Si PBBM lang yun. Diba? Yan po, guys, real talk po tayo. Walang halong biro dito. Si PBBM lang ang may malasakit, sa totoo lang, wala nang iba. Ako, nagpasalamat ako kay Congressman Adjong. At least nakikita niya yung kung paano magtrabaho ang Pangulo. We are all witnesses, guys. Diba? How the President working hard for the Filipino people. Sinusolusyonan yung mga dapat solusyonan. Diba? Like for example, sa mga magsasaka, what the hell? Diba? Dekada na. Ang iba tumatanda na. Hindi pa natatanggap yung title ng lupa. Kailan nila natanggap? Ngayon lang sa panahon ni PBBM.
Tapos sabihin nyo, Marcos administration ay corruption. Excuse me. Matagal na po yan. Minana niya yung corruption na yan. Panahon pa yung mga nagdaan mga administrasyon. Kayo naman, no? Wala ba kayong utak? Mga anti-Marcos. At yung sinabing dapat umano magpasalamat ang taong bayan kay PBBM dahil sa paglaban nito sa korupsyon. Yun naman talagang totoo eh. Ako, hindi lang nagpasalamat. Pinagpipre ko pa na ang Pangulo ay gabayin at ingatan araw-araw sa kanyang pagtatrabaho, buong pamilya niya at bigyan ng kapayapaan pagkakaisang bansang Pilipinas. 'Di ba? Oo, totoo 'yun. Hindi lang pagpapasalamat. Talagang magpapasalamat kayo dahil may Pangulo tayo. Napakabait, matulungin, hindi pala away. Si PBBM lang po 'yun. Maraming salamat sa kanya at salamat sa mga congressman na patuloy nagsusuporta sa ating mahal na Pangulo. 'Di ba? So, yun mga kababayan, ano po ang komento nyo? See you again on my next upload. Bye and babush. God bless Philippines. Bye guys. There's more.